Hello po, araw ng paggawa, May 1. Sir Bong, this Monday, May 4 na, hindi na April. So, hindi na po uninterrupted vacation. Nire-require na po kami na pumunta ng school ng mga principals namin. Susunod po ba kami? Pwede po ba kami hindi pumunta? Actually, yung uninterrupted vacation, dalawang buwan yan. Nasa control niyo yan. Nasa discretion nyo. Hindi lang naman April actually. Diba? Pati yung May. Oo, yung May till June. Before the opening. June 8. Kasi June 8, yan yung official DTR. Kaya lang sinasabi natin as a culture, as a practice, na yung first month ay uninterrupted. So, alam ko maraming principal ang nakapag-comply dyan sa 1 month, no? Kaya lang kung may mga urgent things, papaano? Di ba? Sa May 4, yan, May 4 na, hindi na April. Sabi nyo, nire-require na kayo ng principal nyo. Pupunta ba kayo? Kung may kinalaman sa preparation sa intervention program, summer intervention program, at kasama kayo, pumunta kayo. Kasi DepEd activity yan eh. Di ba? Ngayon, kung pinapupunta kayo dahil sa IPCRF, baka magkakaroon kayo ng review ng rater nyo, yung school head o master teacher. Importante yan. Di ba? Pero pwede naman ng review ng ng June, alam ko, pwede yan. Di ba? Kasi nasa bakasyon pa kayo. Kasi June 30, till June 30 naman ang deadline. Di ba? Pero kung gusto nyo maaga, dahil sa gusto nang matapos ng principal mo, depende yan sa'yo. Pero itong intervention program, na summer intervention program, kasi magko-commence yan ng May 6, no? To June 2. Oo. Pero dapat may preparation kayo. Dapat kung kasama kayo dyan, pupunta kayo ng Monday. Kasi magpa-plan kayo, mag-uusap-usap kayo. Kung na-assign kayo. Oo. Pwede bang tumanggi doon sa intervention program? Pwede. Kaya lang, paano kung lahat kayo tumanggi? Di wala na magtuturo sa mga bata. Diba? Sana isipin nyo rin yun. Oo, ano lang siguro, tatanggil lang kayo or sasabihin nyo lang na hindi kayo pwede kung meron kayong mga importanteng bagay na gagawin sa sa bahay o para sa pamilya, so on and so forth. Pero kung available naman kayo, 'di ba? At sabihin, okay naman yung yung health nyo. At wala naman kayong gagawin talaga. Oo. Dapat mag-comply kayo doon sa request sa inyo, sa order sa inyo ng principal mo na pumunta ka starting May 4. Ganon. So, ganun lang yan. Kasi maganda rin na na-establish nyo yung relationship nyo sa principal. Again, kung mga urgent things, pwede na kayong pumunta ng school kapag sinabihan kayo, ni-require kayo ng inyong principal. Pero kung i-insist nyo na meron pa rin kayong ginagawa, importante, hindi kayo makaka-attend sa school, hindi kayo makakapag-report, sabihin sa principal nyo. At pwede yan. Hindi naman problema yan. Besides, kahit hindi ka magpunta ron, wala pa naman DTR. Hindi ka naman na-absenan. Wala pang DTR. So, wala pang record ng present or absent. So, maliwanag ba yan, dear teachers? Kung very urgent, at ikaw naman ay free, walang ginagawa sa bahay, o kaya okay ka naman,
mag-report kung kailangan ka ng principal dahil meron kayong urgent things to do. Di ba? Ganun lang yan. Pero, kung meron kang importanteng gagawin, sa bahay o sa ibang sa ibang matters, para sa pamilya, so on and so forth, magsabi ka sa principal na hindi ka makakapunta. Ganun lang yun. Pwede kang hindi pumunta. Oo. So, naintindihan ba? Wag naman yung pinapupunta ka, naging rude ka. Ay, hindi ako po pwede kasi uninterrupted. Mahirap naman yung ganong kung ganyan lahat ng reason ng guro, hindi kayo pupunta, paano na intervention program? So, naintindihan nyo ba? Pero alam ko naman, lahat naman ng guro ay willing. Halos lahat, rather. Halos lahat. Di ba? Maraming nga nagbo-volunteer diyan sa diyan sa intervention program. Yung Brigada Eskwela, that is first week ng June. Diyan required talaga. Brigada Eskwela yan Di ba? At enrollment. Kung magkakaroon na kayo ng early enrollment, kasi importante yung early enrollment. At least, para magkaroon na kayo ng early data sa preparation nyo for school year 2026-2027. Walang problema doon. Kung pupunta na kayo, itatask kayo, i-assign kayo for enrollment. Yes, Sir Bong, sabi po ng Deputy Secretary, no additional task. No extra, sinasabi ng ating Deputy Secretary, no extra task for teachers. Kung yan yung i-claim nyo, di ba? Paano na enrollment? Sino hahawak? Yung guard na hindi naman skilled dyan? Non-teaching, hindi sila skilled dyan. Hindi nila alam yan. Hindi nga nila kilala yung mga bata Dapat dapat mga teachers yan sa enrollment. Walang enrollment na hindi teacher ang gumanap. Kung department head, hindi nila kakayanin yan. Dahil hindi niya kilala yung mga old students kasi may confirmation din yan Hindi lang naman enrollment ng mga new ng mga new students. Yung mga old students natin, nagko-confirm, pumupunta yan ng school to confirm yung kanilang stay sa school. To confirm their enrollment in school. Actually, enrolled na sila. Yung mga old students natin. Pero kailangan mag-confirm sila kasi hindi natin alam, baka mamaya nag-trans out na sila. Maganda rin, pupunta sila for enrollment to confirm. Di ba? Para masasama natin sa data natin. So, hindi po pwedeng hindi pupunta yung teacher. Hindi po pwedeng walang gaganap ng trabaho dito sa intervention program at dito sa enrollment and of course, brigada. Di ba? So, naintindihan mo ng mga guro? So, again, Sir Bong, nire-require na po kami, pinapupunta po na po kami sa school. Starting May 4, pupunta po ba kami? Sinabi ko na. Di ba? Meron na ako explanation sa inyo. That's it.